Aray na aga. Good morning mga kaibigan. Ito, prepare na kami. Pupunta kaming Mount Olis tapos sa may highest point. Ito, usapan, alas 4, gigising. Pero ngayon, ito, ang oras na. Alas 6 na. Dito kami mag-umpisa sa Baguio City. Sana yung mga hindi pa po nakapanood sa aking biyahe mula po sa Manila hanggang dito sa may Baguio City, panoorin nyo po muna para may idea po kayo kung sakali man sa mga first timer na hindi pa po nakakapunta rito na magmotor. Let's go! Pagkatapos po namin magkarga dito sa Petron sa may Marcos Highway, dito po kasi dun sa may papasok po na yan sa may pakanan, yan po yung papunta dun sa pinag-stayan po namin sa may Green Valley. Napaganda mga kaibigan, umalis ng maaga po rito sa Baguio City kasi nga po wala pa pong traffic. Kasi pagka ganito na weekends, napakarami pong pumupunta po rito. Tapos isa pa kapag may event po rito, yung festival, Panagbenga, napakarami pong pumupunta rito. Kaya nga po minsan yung iba wala pong mapag-stayan dito. Pero marami naman po rito mga transient. Pero yung mga hotel sigurado po puno po yan. Ito na mga kaibigan, yung BGH flyover, Baguio General Hospital flyover. Kasi yan po sa may kaliwa po natin, nandiyan yung Baguio General Hospital. Napakaganda po talaga nitong Baguio, grabe. Isa talaga to sa pinakamagandang puntahan. Pero syempre, malayo-layo po talaga sa Maynila. Pero napakasulit mga kaibigan kapag nandito na po kayo. Ibang klase pakaramdam pag nandito po kayo kasi yung lamig, tapos yung sobrang ganda ng lugar. Eto na naman po kami. Basta kapag dito sa Baguio, katulad ng inaasahan, paulit-ulit kaming nawawala rito. Napakahirap daan dito. Hindi naman mahirap, yung para bang napakahirap sumunod sa Waze kasi nga po minsan nawawala pati yung Waze. Kaya parang mas okay gamitin dito yung Google Map. Kanina pa kami paikot-ikot dito sa Baguio City, hindi pa namin makita at mahanap yung papunta sa may Halsema Highway na kung saan yun po yung papunta sa Mount Olis tapos sa highest point. Diretso tayo. Thank you po. Parang iba tong daan na tama kaibigan. Hindi yata ito yung papunta sa may Halsema Highway. Kasi tingnan nyo naman po yung kalsada. Parang maliit. Tapos hindi ito yung papunta doon. Eto na nga mga kaibigan. Nagkamali po kami ng papunta sa may Halsema Highway. Eto, bumalik po kami. Papunta po rito. Eto, mukhang okay na to. Grabe, halos mag-iisang oras na. Paikot-ikot kami doon sa may Baguio City bago kami nakarating sa lugar na to. First time ko mga kaibigan magpunta rito sa may papuntang highest point tapos sa may Mount Olis. Grabe, napakaganda po talaga ng view po rito. Ayan, no, kitang-kita nyo po yung kagandahan sa mga nakapaikot sa inyo ng mga view. Grabe, ang sarap sa pakaramdam na ganito yung inyong madadaanan. Magandang view, tapos maganda yung lugar at isa pa, maganda po yung klima. Grabe, kakaiba talaga experience yung ganito na mag-rides, magmotor papunta po rito sa lugar na to ng papuntang highest point. Halos lahat dito mga kaibigan, talagang napaka worth it na mag-stop over o kaya gumawa ng picture, pero syempre malayo pa po yung aming pupuntahan. Dati mga kaibigan, pinapangarap ko lang o kaya nakikita ko lamang sa mga pictures, lalo na noon na wala pang mga cellphone, sa libro pa lang. Napakasimple mga kaibigan ng bayan po rito. Ay, ang lupit to mga kaibigan, no? Meron sila rito na toll gate. Ayan mga kaibigan, no? Grabe. Baguio to Buntok, itong national road na to, papunta po doon sa may Atok, papuntang Buntok Mountain Province yata yun. Hindi ko pa kasi napuntahan yung Mountain Province ng Buntok. Siguro po mga kaibigan, dati na dahil nga sa may toll gate, may bayad po, may toll fee. Pero ngayon wala na, kaya ito, tuloy-tuloy po yung aming biyahe papunta doon sa may papuntang Atok hanggang sa may Buntok Mountain Province. Pero syempre, di na namin mapupuntahan yung Buntok kasi sigurado napakalayo po nun at wala sa aming itinerary yung lugar na yon. Eto na mga kaibigan, sobrang ganda ng araw dito. Grabe, sobrang ganda ng lugar, oh. Kakaiba po talaga. Ito na yung Tublay Benguet mga kaibigan. Mag stop over na po kami muna dito, makapagkape kung merong kape.
Eto, wow mga kaibigan, sobrang ganda nitong view deck, viewpoint nitong Sigid, Tublay. Grabe, napakaganda sobra. Kakaiba yung ganda po rito ng parting ito, ng viewpoint na hindi pong madadaanan dito sa may Tublay, Benguet. Grabe, panalo po talaga sa sobrang ganda ng view. Sigid, Tublay, ano kaya ibig sabihin ng Sigid? Sa amin kasi yung Sigid sa Bicol, Walis Tingting. Grabe, sobrang panalo talaga ng view rito. Wow. The best yung kagandahan mga kaibigan nung view dito sa may viewpoint ng Tublay Benguet. Isa to mga kaibigan sa worth it na inyo pong stopoveran kapag galing po kayo ng Baguio papunta rito sa may papuntang Atok. At dito mga kaibigan, sa may bulletin board, andito yung mga lugar na pwede nyo pong makita o kaya puntahan dito sa may Tublay Benguet. Ayan mga lods, napakarami rin po rito palang pwedeng puntahan at magaganda yung mga lugar na nandito sa may bayan po ng Tublay sa Benguet. Isa talaga to mga kaibigan sa napagandang hintuan nyo po ninyo. Payos Cafe, ganda na dito ng view. Sigardo ang nauna. Dito na kayo mag-stop over sa bandang to ng Tublay Benguet bago umakyat ng Atok. Sarapan ng kape ni nanay, tapos napakaganda pa ng view. Yan mga lods, oh. Sobrang ganda ng view. Habang nagkakape, tapos yan ang napakagandang view na inyong makikita. Eto, may libre pang kamuting kahoy si nanay. Kapag dito kayo nagkape, iba talaga si nanay, oh. May kasama pang kamuting kahoy. Gusto nung mga kabataan namin balik Eto na, yung pinakamasarap na kape ni nanay. Nay, may tagos ng Sagada dyan po dyan, di ba? Malayo nga sagad. Pero tagos na po yan dyan. Dire-diretso na yan. The mountain province yan. Diretso natin sa gata. Yan. Sa ulis, part ng Benguet yun. Yung Mount Olispo, no? Ano pa pong pasyalan na iba dyan, ay? Highest point. Eto na. Yan sa Atok na ano, yung may bulaklak doon. Yun mga kaibigan, pagkatapos po namin magkape doon kila nanay sa Bayos Coffee, eto, dire-diretso na po ulit kami kasi malayo-layo pa yung aming pupuntahan. Di na namin natansya kung anong lugar at kung anong oras kami makakarating. Grabe, napakaswerte namin doon kila nanay sa may kanilang Bayos Coffee kasi nga po napakabait po nila. Tatlo po sila, parang magkakapatid na babae. Parang lahat nag-umpisa sa letter J. Nakalimutan ko po yung mga pangalan po nila agad. Ang bilis ko makalimot sa sa pangalan mo nila. Talagang kakaiba yung aking makakalimutin na agad. Kasi nga po, sobrang nagkakaedad na tayo. Pero mga kaibigan, doon, libre kami sa kamuting kahoy na napakasarap. At talaga naman po yung kanilang Benguet Coffee. Grabe, kakaiba yung sarap mga kaibigan. Purong-puro yun. Talagang makaka-order pa kayo ng isa pa. Grabe, sobrang sarap doon mag-stop over kila nanay. Eto na mga kaibigan, talagang isa itong Halsema Highway sa inyo pong iingatan ng mga lugar kasi nga po isa to sa pinakadelikadong kalsada dito sa atin sa Pilipinas. Ayan mga lods, kapag nagkamali po kayo rito, kailangan mag-ingat po kayo rito at magmasid kasi nga po itong kalsadang to, ayan, meron dito sa taas, tapos meron sa baba. Yung sa baba, yun po yung papunta at pabalik po ng Baguio, baka magkamali po kayo dyan kasi marami pong mga nagkakamali dyan. Katulad ng pagkakamali mo sa iyong minamahal. Ito na nga po mga kaibigan, sobrang ganda ng lugar pero napakadelikado po nitong Halsema Highway kasi nga po katulad ng kaya ito naging isa sa pinakadelikado kasi nga po ayan, napakamaraming bangin, tapos sobrang daming mga paliko, sobrang grabe, kakaiba yung mga likuan po rito. Nakauwi naman ako palagi sa Bicol pero hindi katulad po nito na halos mula doon sa baba hanggang dito sa may paakyat. Sobrang daming paliko, sobrang daming delikadong kalsada. At isa pa, ito, yung gilid ng bundok na galing sa taas, may mga tubig na bumabagsak. Isa rin po yan mga kaibigan sa inyo pong iingatan kasi yung mga tubig na yan andito sa may kalsada kaya nagiging madulas. At isa pa, yung mga bato na kasama po niyan ng tubig na yan, may mga bato rin minsan na sumasama sa pagbagsak kaya talagang sobrang mag-ingat po kayo rito sa Halsema Highway na to. Pero sobrang ganda, sinasabi ko po sa inyo, kakaiba po yung ganda ng Halsema Highway. Tapos napaganda po talaga ng lugar, halos lahat gusto nyong hintuan kapag nandito po kayo dumaan. Ako nga po talagang halos gusto ko hintuan lahat kasi nga po sobrang kakaiba yung ganda. Pero syempre marami pa tayong
may kukunti na lang yung aming oras papunta doon sa may papuntang highest point. Eto na nga po, hindi na nakatiis at talaga nag-stop over muna kami para makita yung kagandahan ng lugar na to. Sigurado mga kaibigan na ito, talagang babalik-balikan ko tong lugar na to. Sobrang ganda, kakaiba yung ganda po niya. Eto na mga kaibigan, ito yung isa sa dinadayo at talagang pinaghihintuan din ng mga biyahero. Lalo na sa mga katulad po natin na bago at siguro kahit na yung mga luma na rin na dumadaan po rito. Ito po yung half tunnel, may bato, nadadaan po kayo sa ilalim. Grabe, hindi kaya napakadelikado nito kapag umulan at lalo na kung may bagyo, baka mag-landslide. Pero siguro matagal na yan, di rin naman bumabagsak at sana wag naman po bumagsak. Hinto muna tayo para ating makita at masilayan yung kagandahan pansamantala nitong half tunnel ng... Grabe mga kaibigan, ayan no, sobrang nakamangha yung ganda nitong itsura o yung lugar na to ng half tunnel. Grabe, kakaiba po talaga yung pakiramdam na kapag nandito po kayo, di nyo akalain na yung bundok ng bato, inuka para daanan sa ilalim. At ayan, isa ito sa dinadayo at talagang hinihintuan. Tapos yung isa pa, yung napakaganda pa ng view sa paikot po rito ng lugar na to ng half tunnel. Hindi ko alam kung sakop na to ng atok o ng tublay pa. Hindi ko kasi kabisado mga kaibigan yung lugar. Pero sinasabi ko po sa inyo, sobrang napakaganda po ng lugar na to. Isa to sa talagang maganda yung puntahan, lalo sa mga riders at sa mga biyaheros. Pero kaya sigurado to, babalik-balikan ko tong lugar na to. Eto, susubukan ko natin yung kagandahan ng kalsada at ng view. Medyo nauna na ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila na mauna muna ako kasi gusto kong enjoy muna yung kalsada at yung lugar. Gusto ko makita, medyo may konting banking-banking. Hindi naman tayo sobrang mabilis, sakto lamang. Kasi gusto ko lang talaga masilayan at ma-appreciate yung kagandahan ng kalsada at ng lugar ng dito sa may papuntang Atok, Benguet. Grabe, sobrang ganda po talaga mag-drive po rito. Sobrang ganda mag-motor. Pero siguro kapag pupunta ulit ako rito, talaga magmumotor pa rin ako. Kasi kakaiba yung pakaramdam sobra pag ganito na nagmumotor kayo sa napakagandang lugar. At sobrang napakagandang view. Ibang-iba yung aking pakaramdam. Sobra, di ko talaga maipaliwanag yung aking kasiyahan mga kaibigan. Kapag ganito, kaganda yung inyo pong pinupuntahan, inyo pong pinagdadrivean. Pero syempre, mag-iingat po kayo kasi sobrang dami nga po rito mga paliko. Tapos sobrang delikado po yung kalsada kasi marami po talagang bangin. Halos kaliwat kanan. Pag wala naman dito sa kanan, nandito naman sa kaliwa yung bangin. Kaya sobrang mag-iingat lamang po kayo. Grabe, ang sarap sa pakiramdam mga kaibigan, yung ganito. Hindi ko talaga may paliwanag yung saya na aking nararamdaman na nakapunta po ako rito at talaga nag-enjoy ako sa pagmumotor. Kaya yon, iniwan ko muna sila, doon muna sila kasi ako gusto ko lang i-enjoy muna yung kagandahan nitong lugar. Kapag nandito kayo mga kaibigan, talaga mapapasigaw kayo na I love Mountain Province. Sobrang ganda talaga mga kaibigan. Ayan oh, grabe, kakaiba po talaga yung ganda. Hindi ko talaga akalain na mapupuntahan ko to. Hanggang pangarap na lang sana ako. Pero ngayon nandito na ako. Wow, ito yata yung Northern Blossom na tinatawag. Ito rin mga kaibigan, yung isa sa dindayo po rito na pasyalan, yung Northern Blossom na maraming halaman, na magandang halaman at mga bulaklak. Dito ko na lamang po sila muna antayin kasi wala pa po sila. Medyo malayo-layo po ata yung ating natakbo at medyo hindi pa po sila nakakahabol. Grabe, talagang ganda ng lugar na to. Wala akong ibang masabi kundi sobrang ganda. Talagang babalik-balikan ko to mga kaibigan, mga lods. Yung bata, yung si Masay. Nandito na ulit sila. Eto na, magkakasunod na ulit kami. At ako, nasa hulihan na ako ulit. Lagi kasi ako nasa hulihan kapag may rides kaming grupo na mga kasama ko sa ospital. Kasi ayoko yung nauna. Kasi mas okay yung nasa likod para ako yung sweeper. Ako yung kanilang para walang maiiwan sa aming mga kasama. Eto na mga kaibigan, napakaganda, napakasimple, typical na bayan sa probinsya. Pero grabe kakaiba yung ganda nitong Atok. Sa totoo lang mga kaibigan, gusto ko yung ganitong lugar na simple, tahimik, tapos napakaganda po ng view. Pero wala, hindi po tayo biniyayaan ng ganitong kagandang lugar. Kaya kumbaga pinupunta na lamang po natin para ating ma-appreciate at mapuntahan yung ganitong napakagandang lugar. Eto na mga kaibigan, papunta na po kami doon sa may highest point. Dito po kami dumaan muna. Pero dapat dadaanan po muna namin yung Mount Olis, pero mamaya na namin pupuntahan. Unahin po muna namin yung
highest point kasi medyo mas malapit-lapit ng konti na rito sa may bayan po ng Atok. Mamaya na lang po namin pupuntahan yung doon sa may Mount Olis. Siguro, kung di man balikan ko ngayong taon, baka next year talagang babalikan ko to. Pero didiretso na ako ng Sagada, Mountain Province. Kasi mas gusto ko, isa rin yun sa pinapangarap kong mapuntahan mga kaibigan, yung Sagada. Siguro kung hindi ko man mapuntahan ngayon talagang taon na to, baka next year talagang pipilitin kong mapuntahan. Habang kaya pa natin magmotor, kaya pa nating bumiyahe, atin pong subukan pa rin na puntahan yung mga lugar na ating dating pinapangarap lamang. Pero ngayon, kaya na po natin mapuntahan. Dito nga po pala mga kaibigan sa Atok Benguet, napakarami po ritong pwedeng pasyalan, marami po ritong puntahan. Pero sa maghapon, mukhang kaya naman po ikutin maghapon. Pero kami kasi babalik din mamaya ng Baguio City kasi paghapon palagi na ulan dito sa parting ito kasi nga po mabundok tas mataas na lugar kaya kumbaga napakabilis ng ulan. Eto na mga kaibigan, yung pakaliwa, yan po yung papunta sa Mount Olis at sa iba pang pasyalan. Welcome mga kaibigan sa Old Highest Point. Ayan, may nilagay akong ritong sticker para inyo pong makita na nakapunta po tayo rito. Hindi naman, para makita po ninyo yung aking sticker. Baka naman paki-follow at subscribe dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Eto na, sobrang ganda, grabe, kakaiba talaga. Mas lalo akong sumaya nang masilayan ko yung napagandang view at napakagandang lugar nitong highest point dito sa Atok Benguet na dati aking pinapangarap lamang pero ngayon eto na akin ang napuntahan at nasilayan yung kagandahan ng lugar at atin pong ikutin pa yung Mount Olis mamaya. Paki-follow nyo na lamang po at paki-subscribe dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Ayan yung pangalawang sticker na aking kinabit po rito sa highest point. Welcome mga kaibigan sa Philippine Highway System highest point ng Atok Benguet. Sobrang ganda po rito. Salamat po mga Balosendo ka boss. God bless.